Iyan ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papurin sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal. At sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Pinapunta ng Panginoon si Jeremias sa pintuan ng templo at ipinasabi ang ganito: Makinig kayo, mga taga-Huda, na nakakatipon dito upang sumamba sa Panginoon. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Baguhin ninyo ang iyong pamumuhay at kayo papayagan niyang manatili rito. Huwag ninyong dayain ang iyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing, ito ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon. Hindi kayo maililigtas na mga salitang iyan. Magbagong buhay na kayo, maging makatarungan kayo sa isa't isa. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan, mga ulila, at mga balo. Tigilan na ninyo ang pagpatay sa mga walang kasalanan sa pook na ito, sapagkat ito'y banal. Talikdan na ninyo ang mga Diyos-Diyosan, pagkat ito ang nagiging dahilan ng inyong kapahamakan. Kapag sinunod niyo ito, mananatili kayo sa lupaing ito na ibinigay ko sa inyong mga ninuno upang maging tirahan ninyo magpakailanman.
Bakit inyo pinaniniwalaan ang mga salitang walang kabuluhan? Kayo'y nagnanakaw, pumapatay, nangangalunya, nanunumpa sa di katotohanan, naghahain kay Baal, at sumasamba sa mga Diyos-Diyosang hindi ninyo nakikilala. Ang kinamumuhian ko'y siya ninyong ginagawa. Pagkatapos, pumaparito kayo sa aking templo at sinasabi ninyo, ligtas kami rito. Bakit? Ang aking bang templo'y taguan na mga magnanakaw? Nakikita ko ang ginagawa ninyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa pasyo mo ay pumasok. Ang buong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga mayo'y nagpupugad, maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, Hari namin, at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan, at palagi umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sayo maasay masasabing mapalad din. Habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. 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 Sa kababaan ng loob, dinggin ang salita ng Diyos, upang kayo'y ay matubos. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinhagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kaniyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kaniyang kaaway at naghasik
ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi nito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may mga damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba natin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago, kapwa hanggang sa anihan. Pag-aanihay sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo ay inyong tipunin sa aking kamalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang talinhaga po ay sinasabing isang panlupang kwento na may makalangit na kahulugan. Madalas na gumagamit si Jesus Nazareno ng mga talinhaga bilang kasangkapan sa pagpapahayag ng malalim at makalangit na katotohanan. Ang mga kwento ay mas madaling tandaan at ang mga tauhan ay madaling makilala at mayaman ito sa kahulugan. Ang talinhaga ay karaniwang ginagamit ng mga Hudyo sa pagtuturo. Sa ministeryo ni Jesus Nazareno, gumamit siya ng pagkakahalintulad sa mga pangkaraniwang bagay sa kaniyang pagtuturo, gaya ng asin, tinapay, mga tupa, at iba pa, na ang mga kahulugan ay napakalinaw. May yugto naman ng kaniyang ministeryo na nag-umpisang magturo sa pamamagitan lamang ng mga talinhaga. Ang katanungan, bakit minabuti ni Jesus Nazareno na magturo sa pamamagitan ng talinhaga sa halip na direktang ituro ang nais niyang malaman ng tao? Ang halimbawa na lamang ay sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Gumamit si Jesus ng talinhaga tungkol sa masamang damo at naunawaan natin na ang bukid ay ang siyang sanlibutan. Ang taong pinaghaharian ng Diyos ay ang mabubuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kung hindi ang puwersa ng kasamaan o ng Diablo. Sinabi ni Jesus sa atin ngayon na ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kaniyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw, samantala
ang mga binhi tahimik na tumutubo at lumalago. Ngunit hindi nila alam na naghasik din ang mga taong may masamang balak, naghasik ng masasamang damo. At pagkatapos niyon, sabay na tumubo ang trigo at damo. Kung inyong mapapansin, pumunta ang mga tauhan sa kaniyang amo at nagtanong kung bubunutin bang pareho o bubunutin muna ang masasamang damo. At ang sabi ng amo, huwag bunutin sapagkat mabubunot din ang mabubuting trigo. Ano pong ibig sabihin nito? Nangangahulugan na ang ating Diyos hindi nagpapabaya kapwa sa mabuti at makasalanan. Ang ating Diyos iniibig ang mababubuti at ang masasama. Ang masasama, binibigyan ng pagkakataon upang magbago. Ibig sabihin nito, mahal ng Diyos ang kaniyang mga anak. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao, kahit ang iba sa atin naging masama at naging makasalanan. Magkagayon man tayo, binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng panahon at pagkakataon upang ituwid ang ating mga kasarili. Sa katunayan, ang paghahari ng Diyos ay para sa ating lahat. Sa talinhaga, sinasabing sa pagdating ng pag-ani na nangangahulugan ng paghuhukom, darating ang anak ng tao at doon na ihihiwalay ang masama at ang mabuti. Ang mga palagawa ng masama ay magdurusa. Anong sinabi sa mga masasamang gabo? Titipunin at susunugin. Subalit, ang mabubuting binhi ay ang magiging tagapagmana ng kaharian ng langit. Tayo ngang sumasampalataya sa Diyos, nais po nating maligtas. Tulad ng mabuting binhi, alam nating kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Kamakailan lamang nakaranas tayo ng matinding pag-ulan, ng matinding pagbaha, at naramdaman natin na hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kumikilos siya sa ating buhay. Kumikilos siya sa kaniyang katahimikan. Kumikilos siya sa mga pagkakataong hindi natin alam. Kagaya ng mabubuting binhi, pinalalaki ng Diyos ang ating pananampalataya. Sabi nga ni Mother Teresa of Calcutta, in the silence of the heart, God speaks. If you face God in prayer and silence, God will speak to you. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang habilin sa atin ngayon ng ating Poong Jesus Nazareno, makinig ang may pandinig, naway bilang mabubuting binhi ay ating maipangaral din ang kaligtasang hatid ng Diyos sa atin, ang kaniyang mga salita, ang kaniyang mga aral, at ang kaniyang mga gawa. Ang ating tungkulin ngayon ay maging tagapaghasik ng kabutihan at pagmamahal sa mga tao. Kumbaga, sa pagtatanim ng binhi ay katulong at katuwang tayo ni Jesus Nazareno na maghasik ng kabutihan sa mundo. Alam naman natin na ang Diyos hindi magpapabaya. Ang Diyos
ang siyang tutulong sa mga binhi upang lumago, maging mabuti, at mamunga ng lubusan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bilang marurupok at mahihinang tao, iniluluhog natin sa ating Amang nasa langit ang ating mga kahilingan. Dahil sa kanyang habag at pag-ibig, hinangad niya na maligtas tayo at makarating sa karunungan ng katotohanan. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ang mga pinuno ng simbahan naway laging gumawa para sa kabutihan ng mga kaluluwa, lalo na ng mga mahihirap at mga hindi pinalad. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ang mga pinagkatiwalaang magdala ng katarungan, naway maging patas sa kanilang paghuhusga. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Bilang komunidad, naway makilala natin ang kabutihan sa bawat isa kaysa magtuligsaan dahil sa kahinaan ng ating kapwa. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makatagpo ng kasiyahan sa katotohanan ng pag-ibig ng Diyos sa kanila. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ang mga namayapa, naway makinabang sa ani ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Isama po natin sa ating mga panalangin sa sandaling ito ang mga kapatid at katiboto natin na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kapatid at kamag-anak natin na may matindi malubhang sakit at karamdaman, gayon din ang mga pamilya na sa kasalukuyan ay nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ama naming nasa langit, nawa ang kapangyarihan ng iyong pag-ibig, ang siyang laging bumuhay sa amin. Huwag nawa kaming mangambala ng mga alalahanin ng mundong ito at hindi madaig ng kasamaan sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno na aming Panginoon. Amen. Magsiupo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin
ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang kaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin
ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas sa loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, patuloy pa rin po ang panagawagan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno para sa inyong mga tulong pinansyal at mga donasyon, lalong-lalo na para sa mga kapatid at kadiboto nating nasalanta ng bagyo at gayon din ang mga naging biktima ng matataas at matitinding baha. Anumang inyong tulong na ipagkakaloob tulad ng mga canned goods, ng mga bigas, ng mga dilata, ng mga kapit, mga asukal, ay buong puso naming tatanggapin upang ito ay maihatid natin sa ating mga kapatid na masigit na nangangailangan. Alam naman natin na hindi lahat ay magtatapos sa ating pagdarasal at pagdidibusyon. Ang tunay na deboto, gumagawa at tumutulong sa misyon ni Jesus Nazareno. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.